kayo ay maging handa at sindihan ang inyong mga ilawan. Ngayon po inihatin natin sa ulang luman sa konstruksyon. Bahagi ko na tayo ay patuloy na pinagnilay, bagamat ilang beses natin narinig yung mga salita, maging handa kayo. Kaya lamang iba yung dating kapag mismo sa atin na nangyayari. Kaya paano ba natin pagkahandaan ang pagdating ng kamatayan? Bahagi ho ng pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. So, panyaya natin dapat ang buhay natin ay walang iba kundi ang maging kabahagi sa Jesucristo. Lalong-lalo na sa pagtanggap ng mga sakramento. Yun yung pinamamanig sa akin ng buong may kapal na nawa pakinabangan natin mula sa sakramento ng binyag, sa kumpil, sa pamagitan ng pagdating ng Espiritu Santo, yung paghingi ng kapatawaran sa harapan ng may kapal. Bahagi yun, hindi lang po siguro sa panahon ng Quaresma. Ngayon po ay darating na yung Quaresma. March 20 yun, may kumpisalang palang-palang. Yun ay kalimitan ginagawa namin sa panahon ng Quaresma. Pero kung tayo nagkasala, asa, mag-umpisa tayo. Yung pag-iisa natin sa banal na Eucharistia, tuwing araw ng linggo, lalong-lalo sa pagtanggap ng banal na komunyon, yung sakramento na pagpapari, kung kami magpapari, ang sakramento ng kasal, kung magkakasawa, at ang sakramento ng pagpapari ng banal na nangis. Bahagi yun kung saan ay makita natin. Kaya nga, pagkakataon, well, sabi nga, yung pagkapahin ng langis sa mga may sakit, hindi lamang sa mga may sakit, pati na ho sa mga hindi na ho makapunta sa simbahan. At yun ay nagkapagbibigay sa atin ng kahandaan. Kung minsan sinasabi natin ay parang ng konsepsyon. Saan kayo pumunta sa konsepsyon? Pagkakataon, well, kapag nakatanggap siya ng mga sakramento, hanggang doon sa sakramento ng pagkapahin ng banal na langis, isa akong malaking may tutulong na ito na alam. Sigurado na hindi na pupunta sa gobyerno niya. Bakit? Panangin ka sa kanya sa Jesus. Yung kasi yung langit ano yung langit kasama sa Jesus. Sa pagtanggap natin ng mga sakramento ng isang magpapakilala natin, kasama natin sa Jesus. Kasi yun ang tinatanggap natin si Jesus. At yung patutunguhan natin sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi si Jesus. Sigurado na tayo natin na hindi na pupunta yan sa impyerno. Nakatanong isa napairan ng Santo Olio, nakainin ng kapatawaran ng may kapal. Pero sabi nga natin, pupunta na ba yan sa langit? Well, pupunta sa langit. Kasi hindi siya pupunta sa impyerno. Pero hindi namin sigurado kung sa ngayon, makadadaan pa yan sa purgatorio. Pero lahat ng lumalaan naman sa purgatorio, sigurado patungo na yan sa langit. Kasi yun ang kasiguraduhan ng pagtanggap natin ng mga sakramento. Isa ko yun sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos
Hindi naman natin sinasabi na halimbawa sa konsepsyon, hindi ko nakatanggap ng sakramento ng pagkapahinga. Hindi naman natin sinasabi na hindi na pupunta sa langit yan. Wala akong kain na lang doon. Pero, yun lang ang masasabi natin kung si konsepsyon ay nakatanggap ng pagkapahinga ng lamis. Most probably, na hindi na siya pupunta sa impyerno. Kasi yun yung pangako na pinagkakaloob ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa akin, at ang pagtanggap natin kayo sa isang paghahanda, hindi lamang sa sakramento ng binyag. Ngunit sabi nga natin sa sakramento mula sa sakramento ng pagsilang natin sa daigdig na ito, na sinisimula natin sa sakramento ng binyag hanggang sa sakramento ng paghahanda natin sa kamatayan. At yun yung binibigay ng sakramento ng pagkapahin ng langis ng mga sakit. Sa isang kaganapan ng kalooban natin, ang hinihanda natin yung ating sarili. Hindi lamang yung kabako. Hindi lamang yung paglilibingan. Ngunit tingin siya natin yung ating sarili sa pagharap natin sa harapan ng may kapal. Kaya bahagi rin ng pagkapanatagan, kaya na palagi natin binibigyan ng pagkapahalaga na yung pong biyaya na ito ay binibigay ng mga sakramento kasi magkakaroon tayo ng panataga na alin na inihanda natin yung ating sarili sa pagdating ng ating buhay habang tayo narito sa daigdig na ito hanggang makamit natin ang kaligayahan na pinangako ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo ay sumampalataya kay Jesus. At nawa yun, makita natin yun sa buhay natin mula nung tayo ay bata hanggang sa ating pagtanda. Kaya dinudulog natin na nawa napakinabangan ito ni Concepcion na napagandaan niya ang buhay na ipinangako niya sa amin mula nang tayo ay binigyan.